guys! Welcome back to my YouTube channel. So for today's video, ang i-share ko naman sa inyo ay yung actual na pag-loan natin kay Maya. So ano nga ba yung Maya Personal Loan? According to support.maya.ph, Maya Personal Loan helps you fund big life decisions with a loan of up to 250,000 pesos that you can pay in flexible monthly installments. And once approved, your personal loan is sent immediately to your Maya wallet so you can use it right away. So last time, nag-upload tayo ng video regarding dun sa Maya Credit. Pero hindi natin hiniram yun kasi honestly, medyo nalalakihan ako dun sa 8.99% na interest niya. So, that was February. Then, pagdating naman ng April, nakita ko na eligible naman ako for Maya Loan. So, how can you qualify for Maya Personal Loan? Maya Personal Loan is currently in early access and is available to select users. You may be eligible for personal loan if you are at least 21 to 65 years old, you are a Filipino resident, you have an upgraded account, and you have a good credit standing and or have not committed any fraudulent transaction. Maya Personal Loan approval and offer are subject to credit evaluation. Receiving notifications or promotions does not guarantee approval. To increase your chances of approval, keep using Maya to pay bills, buy load, and shop online or in-store. And what are the benefits of Maya Personal Loan? With Maya Personal Loan, you can loan up to 250,000 in seconds. Apply for a loan with no extra paperwork, collateral, or guarantor required using your upgraded Maya account. Get a monthly add-on rate as low as 0.83%, receive your approved loan instantly in your Maya wallet, and pay your dues using your Maya wallet anytime or via auto deduction on the due date. All applications are subject to credit evaluation. Exact interest rate and loan amount will be provided on the app when you receive your loan offer right after submitting your application. Dito naman, kay Maya Loan, nagtry ako ng 100. And then, ang nangyari, ang binigay niya is 55,000 lang. So, kinancel ko din muna yon or hindi ko siya proceed. Ibig sabihin, hindi ko nga tinuloy. So, hinayaan ko lang siya. And then, after 1 to 2 days yata, parang na-expire yung pag-process ko ng loan na yon. So, after a month, tsaka ulit ako nag-try. So, pwede na siya. So, ito na ipapakita ko sa inyo yung actual na pag-loan natin kay Maya. So, ito guys, kung mapapansin nyo, nakalagay, apply again. Kasi nga, nag-apply na ako noon, hindi ko lang tinuloy. So, ayan, click ko lang ulit yung apply now. Then, basahin nyo na lang yung data privacy. Then, click continue. And, pagdating naman dito, piliin nyo na kung ano yung purpose ng pag-loan ninyo. Sa akin naman kasi, business expansion ang pinili ko kasi need din natin ng fund para dito sa small business natin sa bahay. So, nag-try tayo ng 100,000. So, pwede ka rin mamili dyan kung ilang months to pay mo yan. May 6, 9, 12, 18, and 24. Then, click continue. Then, fill upan nyo na yung mga hinihinging personal information sa inyo. And after that, magme-message naman si Maya doon sa personal number na ginamit nyo sa Maya account ninyo. At ito na nga sa pangalawang try, 55,000 talaga yung offer ni Maya. So, basahin nyo na lang itong disclosure statement. Pause nyo na lang yung video kung gusto nyong isa-isahing basahin. Next time ko na lang guys ipapakita yung detailed computation ng interest dito kay Maya Personal Loan. And then, click nyo lang yung got it. At pagtapos nyan, mamimili na kayo kung ilang months to pay nyo babayaran. So, kung mapapansin ninyo, kung mas matagal nyo babayaran yung months, mas mataas yung interest nya. At kapag mababa yung months to pay, mas maliit, 2.99% na lang. So, sa akin guys, okay na ako sa 12 months to pay. And then, click nyo lang yung accept. Tapos, magme-message na yung Maya ng OTP. And then, ilalagay nyo lang dyan. So, click verify. And then, ayun na, pupunta na yan dun sa Maya wallet ninyo. At ayan, makaka-receive din kayo ng message na napunta na nga dun sa Maya wallet ninyo yung inyong niloan. At dahil April 30 nga tayo nag-loan, May 30 ang first due date natin. So, ayan, 5,522.12 yung monthly payment
payment natin. Ito naman yung allocation para sa ating first payment. Last May 30, nabayaran na natin yung first payment natin. Kaya kung makikita nyo, nakalagay na dyan ay fully paid. Due date na rin natin itong June 29. Papakita ko na rin sa inyo kung paano natin siya babayaran. So actual na itong pagbayad natin. So, ito na guys, nag-screen recording na tayo. Kaya lang, takpan ko na lang yung face ko kasi hindi pala naka-audio habang nagre-record ako. So, explain ko na lang ulit. So, ito na nga, syempre, una sa lahat, kailangan may laman muna yung Maya wallet ninyo bago kayo magbayad para diretso na tayo. So, ayan, click lang natin yung Pay Now. Tapos, lagay natin yung account number and then yung amount. Tapos, click Continue. And then, double check nyo kung tama ba yung account number na nilagay ninyo. And then yung amount. And then, click Pay. Continue. And click Pay Now. So, ayan. Payment successful na tayo. So, ganun lang po kadali ang pagbabayad from Maya Wallet to Maya Personal Loan. At dahil kahapon ako nagbayad, tiningnan ko ngayon kung magre-reflect na ba dun sa personal loan yung payment ko kahapon. So, ito na nga, nakita ko na June 29 fully paid na. So, May and June ay fully paid na natin. At kung wala ka pang Maya app, pwede ka na mag-install nito or maglalagay na lang din ako dyan ng link sa baba para pwede nyo na i-click para ma-direct na kayo sa Maya. Maganda rin guys na meron kayong PayMaya app kasi minsan naghahanap din si customer ng PayMaya. So, ayan, pwede ka rin mag-cash in and cash out sa PayMaya app. So, ayun lang guys for today's video. I hope nakatulong itong video na ito. Malay nyo soon, kailanganin nyo din ng funds sa inyong mga businesses. So, pwede itong Maya Personal Loan. So, may re-recommend ko to sa inyo. So, ayun lang guys for today's video. Thank you for watching. I hope meron na naman kayo napulot at nakatulong naman ito. So, maraming salamat sa inyong panonood. See you next video. Bye!